The Majority Leader, Councilor Alison Ray Medalla, is recognized. May we request that we resume with our regular session? Session resumed. And we are also seeking that the presiding officer, the Vice Mayor, the Honorable Vice Mayor of Quezon City, Vice Mayor Gian Soto, deliver his legislative report. Let us all give him a round of applause. To former Mayor Speaker Sonny Belmonte, QC District Director Colonel Sibiel, Congressman Ralph Tulfo, Congressman PM Vargas, Congresswoman Marivi Copilar, members of the City Council, former Mayor June Simon, former Congressman Kit Belmonte, former members of the City Council, our beloved barangay chairpersons, our beloved members of the Sangguniang Barangay, our department heads, City Administrator, my boss, Mike Alimurong, sa lahat po ng ating mga Sangguniang Barangay members na minamahal po, department heads, staff, employees, sa lahat po ng ating mga Quezon citizens, isang pinagpalang araw po sa inyo lahat. Bigyan po natin ng malakas na palakpakan na may kasama sigawan ang ating minamahal na Mayor Joy Belmonte. I couldn't help it. Ito pong legislative report ay bunga po ng pagkakaisa ng ating mga kapwa lingkod bayan, members of the Quezon City Council, at lahat po ng ating mga legislative staff ng Quezon City. Palakpakan din po natin silang lahat. Meron po tayong pangarap para sa ating mahal na lungsod. At ang pangarap na ito ay Simula pa po nung konsyal tayo noong 2010. At ngayon po na papasok tayo sa ating huling termino bilang presiding officer ng Sangguniang Panglungsod. Naninindigan po tayo sa pangarap na ito. Ang Quezon City po is not just a city of stars. Naniniwala tayo sa pamumuno at sa pangunguna ng ating mahal na Mayor Joy Belmonte. Quezon City is a city of hope, faith, and love. Gawin ng tama, hindi lang sa mata ng kapwa, kundi sa mata ng Diyos. Tayo po'y naniniwala na ito lang ang tanging paraan para maipaglaban natin at panindigan ang pagiging tapat sa taong bayan. There's no other way. Ang tunay na serbisyo sa Diyos ay ang tapat na serbisyo sa bayan. Sa mga nakaraang taon, hinarap natin ang mga hamon ng may katatagan at matibay na determinasyon upang makapagserbisyo sa lahat ng pagkakataon. Ganon pa man, ang Sangguniang Panlungsod ay masigasig na nagtrabaho upang maipasa ang mga ordinansa na makakapagprotekta at makapagpapalakas sa karapatan ng ating mga Quezon citizens. At tiniyak natin na lahat ay may access sa kalusugan, edukasyon, kabuhayan, proteksyon sa lahat ng klase ng pang-aabuso.
Naging layunin natin na mabigyan ng bawat pamilya ng pagkakataon lumago, umunlad at magbago ang kanilang buhay at magkaroon ng isang ligtas at mapagkalingang kapaligiran. Sa ilalim ng 22nd City Council, masasabi nating naging produktibo at makabuluhan ang ating taon. Sa katunayan, we hit our target in accordance with the executive legislative agenda. Praise God. We have a total of 1,497 approved measures. Karamihan sa ating mga napasang batas ay patungkol sa kalusugan, pangkabuhayan, edukasyon, kapakanan ng mga kabataan, at institutional development. Bawat oras ay ating ibinuhos, hindi para sa sarili, kundi para sa bayan. Ang ating mga ordinansa at resolusyon ay may muka, may puso, may kwento na bumubuo sa matatag na Quezon City. Now, together with Mayor Joy Belmonte and our city councilors, we proudly highlight some of the landmark measures that were passed and implemented during the 22nd City Council from last quarter of 2024 to the first and second quarter of 2025. Magsimula tayo sa edukasyon at child welfare. We have strengthened programs that support students' learning and growth. Nagsulong po tayo ng isang ordinansa providing cash incentives to public school students representing Quezon City for their excellent performance in competition. Nagsulong din po tayo ng ordinansa creating and adopting the Learner's Manual in Quezon City. An ordinance institutionalizing the Smart Child e-Habilin program. An ordinance establishing blended learning in Quezon City public schools to promote accessible, flexible, and quality learning opportunities for all students dahil walang excuse sa walang pasok. An ordinance revising ordinance number SP 2180 series of 2012, an ordinance enacting the Quezon City Children's Code of 2012. In health, we have expanded care for our public servants and officials through SP 3384, series of 2025, SP 3352, 2024, SP 3353, 2024. Comprehensive health coverage has been approved for all city employees, barangay officials, and council members. Likewise, gender-inclusive health programs that promote accessible and sensitive health care for all Quezon citizens were established under SP 3416, series of 2025. Our legislative body ushered in a new era of governance, institutionalizing transformative programs and founding vital establishments that reshaped the fabric of the city. Among these, we are honored to share the following notable institutionalized offices. Number 1, Housing, Community Development and Resettlement Department, City Planning and Development Department, Tourism Department, Quezon City Memorial Circle Administrative Office, Amoranto Sports Complex Administration Office, and Quezon City Drug Testing Laboratory. And so as we draw to a close, let us be reminded that as we take a step forward, we take in the City Council is a step toward greater Quezon City, guided by unwavering values and strengthened by our collective faith. We move forward not for ourselves, but for every Quezon citizen that we serve. Hindi po natin sasayangin ang tiwala na ibinigay ninyo sa amin ng ating mahal na Mayor Joy Belmonte at ang buong City Council dahil ang 23rd City Council at patuloy din sa paglilingkod sa bawat mamamayan ng ating lungsod. Together, everybody say together. Together, let us forge a city that is not only safe and compassionate, but a city that is anchored in faith, hope, and love. Speaking of faith,
all throughout the years, we have seen our athletes rise to new challenges and reconnect communities through our sports program. Nanatili tayong tapat sa ating layunin na matiyak na ang mga karapat-dapat na atleta ay mabigyan ng oportunidad at pagkakataong magtagumpay sa kanilang sport at sa kanilang mga personal na mithiin at pangarap. We live to our visions to promote sports as a means of nurturing camaraderie, youth development, and strengthening the values of discipline, honor, respect, fairness, and sportsmanship. Kasama din ito sa ating slogan na laging isinisigaw sa taong bayan. Strong families, strong city, strong nation. Sa taong ito, nais din po nating i-report ang mga proyekto at programa ng Sports Development Office. Una, tayo po ay nagkaroon ng refresher course for teacher, coaches in partnership with the Schools Division Office of QC, which was attended by more than 1,000 participants. Naisulong din po natin ang kauna-unahing Quezon City-wide Basketball Schools Division Cup mula sa ating grassroots program na mayroong 672 participants. Pangatlo, naging matagumpay din po ang ating PWD Chess and Connect 4 tournament na may mga 50 participants bilang patunay ng inclusivity at excellence. 2025 National Aquathlon Championships na ginanap po sa Amoranto Sports Complex kung saan 400 participants mula sa iba't ibang panig ng ating bansa ang dumalo at nakilahok. Nagkaroon din po tayo ng Volleyball Schools Division Cup, kauna-unahang inter-public school na tournament mula po sa volleyball, at Futsal Schools Division Cup this year. Tuloy-tuloy din po ang ating combat sports training program na sinimulan pa po natin noong 2010 noong tayo po ay konsehal, kung saan merong Muay Thai sa barangay at iba't iba pang mga martial arts katulad ng Jiu-Jitsu, wrestling, at arnis. Kung saan nagkaroon po tayo ng 400 participants for this year na darating sa ating combat sports program. Nais ko rin po yung pamahagi sa inyo na patuloy ang ating Quezon City Anti-Drug Abuse Advisory Council sa pagpapatupad ng mga hakban laban sa illegal drugs. Ito ang mga sumusunod na key accomplishments and milestones ng CADAC sa nakaraang taon. Una, noong 2024, nagsagawa ng Drug Abuse Prevention Education Seminars na nakalihom ng 11,144 participants. Ang nakipag-ugnayan tayo sa higit 500 establishments para sa pag-conduct ng drug-free workplace seminar. Nadagdagan din tayo ng 33 drug dependency evaluation doctors na napaka-importante po at handang mag-assist sa pag-assess at pagtulong sa rehabilitation ng ating mga drug dependents. Naipatupad din po natin ang drug-free PODA ordinance kung saan 14,071 TODA members ang sumailalim sa drug testing mula July 2024 hanggang October 2025. Nakapag-train din po tayo ng 15,222 Barangay Anti-Drug Abuse Council or BADAC team at auxiliary team na BAT members and were encouraged to take part in addressing drug-related issues in their communities. And to improve monitoring and reporting na mahagi tayo ng 142 desktop computers sa lahat ng ating mga barangay upang manatili updated na database ng mga persons who use drugs ang bawat barangay. At meron din po tayong good news sa kasalukuyan. Quezon City has a total of 100 drug-cleared barangays with only 42 barangays remaining before we reach our goal of being 100% drug-cleared. Palapakan po natin ang ating mga barangay officials, mga kasamahan sa CADAC. Kaugnay sa ating patuloy na atikain na labanan ng problema ng illegal drugs sa ating lungsod, nais po nating ibabatid ang ilang mga mahalagang ulat hinggil sa mga programa at proyekto mula naman po sa Quezon City Drug Treatment and Rehabilitation Center o
mas kilala bilang tahanan. From June 2024 to 2025, nakapagtalaga ang ating tanggapan ng kabuuan ng 385 admissions. Mula sa bilang ito, humigit kumulang 29 katao ang naitala bilang readmission. Taking into account the deterrent effects of drug abuse and dependency, we have made concerted efforts to address the presence of these illegal substances in our community. Hindi rin natatapos ang ating pagtulong kapag sila ay discharged na dahil kasama sa ating programa ang aftercare program na nagbibigay ng tuloy-tuloy na pangangalaga at suporta sa mga Quezon citizens na naligaw ng landas tulad ng counseling, monitoring at reintegration assistance upang maiwasan ang pagbalik sa bisyo at tuluyan ng lubayan ito. At nagsulong din po tayo ng batas na bawal i-discriminate ang ating mga kapatid na naging biktima ng illegal drugs dito sa Quezon City. Sa pagtatapos natin ng ating ulat, nais nating ipaabot ang taus-pusong pasasalamat sa tiwala, pagmamahal at suporta na inyong ibinigay sa amin sa ating minamahal na Mayor Joy Belmonte, at sa buong Quezon City Council, guys. Ang ika-23rd City Council ng Luzon ay patuloy na maglilingkod ng buong puso para sa bawat mamamayan ng Quezon City. Sama-sama nating itaguyod ang isang lungsod na ligtas, may malasakit, matapang, na sumusulong tungo sa kinabukasang sama-sama tayo sa pag-unlad. Tandaan nyo guys, simple lang ang buhay. Gawin ang tama. Hindi lang sa mata ng kapwa, kundi sa mata ng Diyos. Ito ang ating pangunahing tungkulin bilang mga taong naglilingkod sa kapwa. At higit sa lahat, wala tayong ibang pangalan na nais mataas, kundi ang pangalan ng Diyos at kapwa. Laging tandaan, tuloy-tuloy po tayong lalaban para sa Diyos, para sa pamilya, at para sa bayan. Maraming salamat po.